Hello, Mike. Lalo po ngayon na nandito na po tayo at nasumpungan natin ang dakong ito, ang dambana, na nandito po ang banal na espiritu sa kataon nating mahal na Apo Kunching at doon po ay naging kaparaanan upang lubos po nating makilala na ay Diyos ang buhay, ang ating tagapaligtas, ang ating dakilang manggagamot, ang ating Heso Kristo na ang ating Ama ay siya lamang nag-iisa. Amen po ba? Kaya po ang aking kapatid na itatawagin ko po ay matagal ko na rin po siya medyo nasisilayan dito. Medyo bago, wala pa po siya sigurong taon dito, mga buwan pa lamang po siya. At dito po ay nasumpungan niya ang kadakilaan ng Diyos at meron po siyang karamdaman na tumataas po yung cholesterol po ba o high blood po ba? Ganun po. Kaya po alam ko po masayang masaya. Dati po parang lumog po yung tsura. Pag titignan niyo po siya parang ang bigat-bigat ng problema niya noon po. Hindi ko po siya lubusang kilala. Subalit magkaano po kami sa muka na noon tumutungo ko sa lugar na yon. Nakikita-kita ko po siya. Pero ngayon kitang-kita ko po sa kanya yung kagalakan sa kanyang puso na wala man po siyang ginamit na siyensya. Subalit sa pagtitiwala niya dito sa araw-araw na pakikinig po niya, nasumpungan niya na buhay Diyos at doon po ay pinaniligan niya po ang kagalingan ni makakamtan niya dito po at naniwala po siya sa ating Ama. Tinatawagan ko po ang kapatid ko pong ito upang magbahagi ng kanyang kadakilaan po ng ating Ama. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Nagpapasalamat po ako nagpupuri sa Ama. Kundi po dahil sa Kanya, wala po ako dito. Hindi ko po alam ang kahulugan kung ano ang pagkilala at pagmamahal at papasalamat sa Kanya. Nakakatanggap man po ako ng biyaya, baliwala lang din po yun. Pero nung po nasumpungan ako bata pa po ako, edad po akong 20 taon, na-maintenance na po sa akin ng high blood. Nagpipresyon po ako ng 200, 140. Pinakamababa po sa akin ay 160 over 100. Pinakamababa po ng presyon ko yun. Ngunit sa bandang huli, ako po ay muling dumating sa buhay ko ang pagtaas ng aking presyon. Madaling araw po nung sumpungin ako, namamanid po ang kalahati kong katawan. Tinakbo po ako ng mister ko kay Balatbat. Dr. Balatbat po. Sabi po sa akin na mild stroke na daw po ako. Huwag na daw po akong uuwi. Tuloy-tuloy na daw po ako sa Sagrada. Bigla po akong natakot. Pumasok po sa loob ko ang Divine Mercy. Bagamat naririnig ko ang Divine Mercy, ngunit hindi po ako nagpupunta dito. Kung po ako yung Ama, pagkalupo niyo sa akin. Nagpapasalamat po ako. Yung lalabas po sa akin, bibigayin lahat po sa kalooban niyo. Sa kadakilaan niyo. Unang-una po kayo, pangalawang luklukan niyo, si Apo Kunching. Ipahiwatig po niyo sa akin.
Kasi po may mabigat pong nangyari sa buhay ko na wala po ang pananalig ko sa kanya. Nung punguling dulog ko sa kanya, sinabi po niya sa akin, ipatest ko na daw po ang dugo ko. Wala po akong sinagot, kundi sa loob-loob ko po, di ko po sinagot. Sabi ko po sa kanya, nananalig po at ako naniniwala sa kanya, hindi na po ako pupunta sa doktor. Ngunit ilang araw po, sinubukan po ako ng tukso. Hanggang sa ng pagtitibay at pananalig ko sa kanya. Dumating naman po ang aking sakit na. Kasi po ang sakit ko nandiyan sa isip. Pag po may inisip akong mabigat, nagbibigay po ng sakit na mapakabigat sa akin. Sabi, ayoko pong matulog, ayoko pong mahiga. Pag higa ko, inisip ko patay ako. Nanginginig po ang buo kong katawan. Pinapawisan po ako ng nanlalamig po ang buo kong katawan. Nadala po kasi ako sa tukso. Nawala po kasi pananalig ko sa kanya. Akala ko po oras ko na po yung mamamatay na ako nung gabi na yun. Yung po pala hindi. Sinubukan lang po. Kundi ko po, ginising ang sabi po ng aking asawa, pinagmamalaki ko po daw na matatag na ako, wala na akong sakit. Bakit sa konting pagsubok na tangay ako? Doon ko po nasumpungan ang pagkakamali ko. Hindi pa pala pa ako matatag para sa kanya. Ama, sisikapin ko po. Buhay po ang Diyos. Sobra pong na ano po yung damdamin niya. Galak po daw yung nararamdaman niya dahil mapalad po kayo kapatid sapagkat nagululugod po ang Ama sa inyo. Sapagkat inamin niyo po yung pagkakamali niyo na sinabi niyo nga po na patawad Ama na alam niya yung ano man yung naghihina siya, yung nalugmak man siya. So balit ganyan po kabuti ang Diyos sa atin na pagbatin na po niya ng lahat po ng pagsubok hindi naman po papahintulot ng Ama kung alam po niya hindi niya po natin kaya. Pero subalit po pag yung talagang babang-baba na po tayo, andyan po ang Ama
nakagabay po siya, nakasilay po siya sa atin. Pag alam niyang babang-baba na po, sasagipin po niya tayo, kaya palakpakan po natin buhay na Diyos. Salamat po sa ating Panginoon. Napakagalak na galak daw po siya, yung nararamdaman po niya, hindi niya po maipaliwag na gusto, dahil nga po, maano po yung damdamin niya. Mapalad ka kapatid, at nasumpong mo ang ating Ama. Amen po ba? Ngayon po, tinatawagan ko po ang susunod na magbabahagi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa ating kapatid na Dory Guevara. Sa mapagpalang umaga po, sa tanghaling ito, kamusta po ba ang mga anak ng Diyos? Inaantok po ba kayo? Para pong napakatahimik nyo. Ang antok po ay hindi sa kanya, wag nyo pong tatanggapin. Ano po? Papurit pasasalamat sa Ama. Sa kapahintulutan niya sa araw na ito ay tumayo sa harapan ng mga kapatid ko upang makapagbahagi ng kadakilaan ng ating Panginoon. Papurit pasasalamat sa iyo, dakilang Ama ko, sa araw na ito, na kami muling inakay mo sa araw at oras na ito, upang muli bahaginan mo ng biyaya at pagpapala mo. Nawa nga po, ang lahat ng mga anak na inakay mo sa dakong ito, ay makatanggap na lubusan sa alay mo sa araw na ito, umuwing may galak sa kanilang mga puso at kaisipan. Wala pong tema, ano po? Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo yung nung nakaraan po na tema. Alam ko pong narinig nyo yung pangako. Pangako ng Ama, ano po. Sa katotohanan nga po, hindi naman po ipapangako ng ating Panginoon na, anak, bibigyan kita ng kagalingan. Anak, bibigyan kita ng anumang pangangailangan. Subalit ano po ang pangako ng ating Panginoon? Kailanman hindi niya tayo pababayaan. Kaya't ano man ang ating mga pinagdaraanan, panigurado po, nasasagipin tayo ng ating Panginoon. Nabibigyan niya tayo kung ano man ang hinihiling at kailangan natin. Sapagkat yun po ang pangako niya na kailanman hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga po, ano nga daw po yung mga pangako ng Panginoon na ibinigay niya sa atin? Kung iisa-isahin po natin hindi po matatapos ang araw na ito sapagkat lahat naman po ibinibigay niya sa atin. Subalit meron po isang nais kong ibahagi sa inyo na isang kaganapan sa buhay ko na talagang salita niya ay walang pagkabula. Pangako niya ay talagang ibibigay niya at tutuparin niya. Nung una po kasi, nung araw po na ito yung tema, hindi po kalooban ng Ama na tumayo sa harapan niyo upang ibahagi ito. Subalit damang-damang, nanais ko pong ibahagi ito. Naging kaganapan po ito na nung unang-una po nagmi-mission sa Ilocos, unang mission po sa Ilocos, isa po ako sa mapalad na nakasama nung mga panahon na yon. Kasi po nagmi-mission po sa Ilocos ng ilang araw po. At nung unang-unang mission po yun, isa po ako sa mapalad na nakasama. At ilang araw po bago dumating yung araw na yun, batid na po namin kaya kailangan napaghahandaan na po. Subalit bago po dumating yung araw na yun, karoon po ng balakid. Sunday po ng umaga ang alis namin, kasi po meron pa po kaming gagampanan sa parokya bilang koro. Kaya after po nung awit namin sa parokya, doon po ang alis namin. Friday po, bago dumating yung araw na pag-alis namin, nagkaroon po ng balakid. Yung anak ko pong panganay, binata na po siya. Nagkaroon po siya ng, nagsukat tayo po siya na talaga pong hindi lamang po yung simple lang. Nandun na, nanlambot na siya na subalit talaga pong
pinanghawakan ko na hindi siya dalhin sa doktor. Kundi, yun po idinulog ko sa mahal na Apo. Ang sabi ko nga po, hindi ko siya dadalhin sa doktor. Subalit kung ituturan na banal ng Espiritu na kailangang ipadextrose, kasi kailangan na po, kasi namamanhid na po yung katawan. Gagawin ko po, subalit sa bahay lang. At yun nga po ang tinura na banal ng Espiritu. Sinunod ko naman po, Sabado maghapon po siya nakadextrose. Kaya nung gabi po, inalis na, okay na po siya, okay na siya. Kaya patag na po. Naging patag po ako. Subalit nung dumating po yung madaling araw ng Sunday, naulit po. Wala pong kamalayan, magdamag po siya, nagsukat na ay ulit. Subalit, itinulog ko po ito. Hindi po ako nag-alala o nag-anilangan na sumama sa misyon sa kabila ng naging kaganapan sa anak ko. Nung umawit po kami, idinulog ko to sa Ama. Ama, kung anong kalooban mo, siyang manguna't maghari sa akin. Alisin mo ang pag-alala ko, takot ko. Alam ko po na ang anak ko hindi mo pababayaan. Sapagkat ito po yung pangako niya sa amin, lalo na sa mga lingkod niya. Hindi lamang po sa mga lingkod niya, lahat po sa atin. Unahin mo ako, ibibigay ko ang para sa iyo. Yun po talaga ang lagi niyang sinasabi. Kaya anong dahilan para hindi ako sumama sa naging kaganapan ng anak ko? Sabi ko nga po, dinatal sa kaisipan ko, hindi man ako sumama sa misyon, kasama man ako ng anak ko. Kung hindi ka pahintulutan ng Ama na bubuti ang anak ko, walang magagawa ako. Subalit unahin ko siya, mas higit na mapalad ang anak ko, pagkat Ama ang kasama niya. Ang banal na Espiritu, kailan may hindi siya pababayaan. Ang patnubay, gabay ng banal na Espiritu ang sasakay niya. Kaya nga po nung dumating yung oras na yon, at hindi lamang po yun may mga pinagdaraanan po ako. Ano po yun mag-enrollment. 2 anak ko po yung nagkokolehiyo. Ni wala pa akong hawak na kahit anong pera. Kahit na isang kusik na kailangan nila para makapag-enroll. Subalit hindi rin po naging balakid yun. Kung magbibilang tawa ko, uunahin ko muna yun. Kailangang maghanap muna ako kasi enrollment na. Subalit inalay ko lahat sa kanya ito. Pagkat pinanghawakan ko ang pangako niya, naunahin ko siya, ibibigay niya ang marapat para sa amin. At natuloy nga po kami, gabi na kami dumating. Mag-uumaga. Anong umaga po ng Lunes po yun, nanalangin po ng 6:00, nag-praising, at purihin ang Ama, salamat sa Kanya. Nagbendisyon po ang mahal na Apo sa mga naroroon, sa lahat ng naroroon. At sa pagbebendisyon niya po, isa-isa po nagkakaroon ng mensahe. Tandang-tanda ko po ang mensahe ng Banal na Espiritu nun. Pasubali ko sa iyo, mahal na anak ko. Batid ko naging kaganapan sa anak mo. Subalit di mo inalintana ito, kundi inuna mo pa rin ako. Dibagat ito ang pangako ko sa iyo, unahin mo ako, ibibigay ko ang marapat para sa iyo. Pasubali ko sa iyo, pag uwi mo, parang walang nangyari sa anak mo, at higit na kagalakan pa ang kakamtin mo. Purihin ang Ama, salamat sa Kanya. Nakaalis po kami ng Martes ng hapon, madaling araw ng Miyerkules nang kami umuwi. Dumating po ako na parang walang nangyari sa anak ko. At hindi lamang po yun. Alam niyo po ba, tuwan-tuwa yung mga anak ko at ang sabi nila, Mama, solve na yung problema natin. Tumawag si tita ganito, si titang ganyan. Ipadadala na yung pang-enrollment namin. Hindi po ba napakabuti ng Ama? Hindi mo man hiningi sa Kanya, subalit batid niya kung ano ang kakailangan mo. Sa pagtitiwala mo, sa pagtanggap mo sa Kanya, ibibigay niya po talaga ang marapat para sa iyo. Pangako niya'y walang pagkabula ito. Tutuparin at tutuparin niya ito. Kaya nga po, sabi nga po, di ba, ang tao lang ang laging nasisira sa kanyang pangako. Subalit, nung ganap na madamat makilala ko siya, bakit nga ba kailangang sirain mo o magtalusirya ka sa kanya? Kundi sa tuwina ay mithiin na makapagbalik sa kanya ng papurit, pasasalamat sa kanya sa lahat ng mga ibinibigay niya.
Wala pong nasasayang sa bawat pagtalima namin. Wala pong nasasayang sa bawat pagtugon namin sa panawagan at atas ng Ama, sapagkat higit po ang ibinabalik niya sa mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga mga minamahal na kapatid ko, ano man ang hinihiling ninyo, ano man ang hinihingi ninyo, ipanambitan niyo sa Kanya ito, at sa panambitan ninyo isama ang puso niyo, tuwirang pakikinggan niya kayo. Matuto lamang maghintay tayo, ibibigay niya ay kagagalak ng mga anak niya. Kaya mga minamahal na kapatid ko, yamang tayo ay naririto, panghawakan na natin ang Ama sa buhay natin. Ang lahat ay kaya niyang ibigay. Di po ba? Walang panghihinawa siya sa atin, hindi tulad ng tao. May limitasyon ang kayang ipagkaloob sa atin, subalit ang Ama wala. Kaya ano po ang marapat? Ibalik ang papurit pasasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng alamin po natin kung ano ang kalooban niya at gawin po natin. Pagsumikapan po natin na ito ay tukdin, sumunod sa kalooban niya upang ang lahat ng mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay maibalik natin sa Kanya, ang pagsunod sa Kanya. Amen po ba? Inaantok po ba kayo? Buhay po bang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ito lamang po ang maibabahagi ko sa inyo. Wala pong masasayang sa bawat pagsusumakit pagbabata natin. Sa bawat hinihingi natin, higit po ang ibibigay niya sa atin. Magtiwala lamang tayo ng tapat, tumanggap lamang tayo ng ganap sa ating Panginoon, at higit tayong magagalak. Tayo rin po ang makikinabang. Muli isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po kapatid sa binahagi niyo po sa oras na ito. Tunay nga pong totoo po ang tinura ng ating kapatid na ano man ang mga hinihiling po natin sa ating buhay, bawat po isa sa atin ay meron po mga kahilingan. Kanya-kanya po tayong mga pagsubok, dalahin sa buhay, sa pamilya, sa anumang mga pagdalisay, na marami po tayong hinihiling. Totoo po na ipagkakaloob po sa atin ng Ama kung ano po hinihiling natin. Subalit ano po ang pinakamahalaga dito? Bago po natin matanggap ang hinihiling po natin, kailangan po isagawa at isabuhay po natin kung ano yung kalooban ng ating Ama. Magpakatotoo po tayo na upang nga po na makamtan natin kung ano mga Ama po hinihiling natin. Marami po tayong hinihiling, subalit din naman po tayo nagpapakatotoo sa Ama at hindi po tayo gumagawa ng kabutihan. Yung nasa po niya para sa atin, yung mapabuti tayo bilang isang anak niya. Amen po ba? Ngayon po, salamat po sa nagbahagi. Tinatawagan ko po ngayon ang ating Nanay Mirna upang mag-alay ng awitin. Ang buong kagalakan sa puso ko, Ama, ay buong pag-ibig at kababaang loob na ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng parangal. Salamat po sa araw na ito at sa bawat araw na kaloob mo. Muli po, Ama, samot dalangin ko sa pagkakataong ito, pangunahan at pagharian mo pong muli ako. Gawin mo pong maging marapat, na maging kapakipakinabang at maging makabuluhan ang aking karampot na maiyaalay. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakadakila po ng Panginoon. Wala pong tema. Bagamat wala pong tema, ang ating kapatid, habang nagbabahagi ang kapatid nating si Sister Dory at gayon din po ang facilitator, naririnig ko po yung sinasambit nila, yung katapatan. Kung matapat ka, makakamtan mo yung pangako ng Diyos. Kung matapat ka na nagsasabuhay at nagsasagawa, ang kahilingan mo ay ipagkakaloob sa'yo. Depende nga raw po kung paano ka nagpapakatotoo.
Dito ko na lang po sa ganitong kaparaanan pinasisimula ng aking karampot na pagbabahagi bago ako tuwirang umawit sa ating Panginoon. Sa mga hiwaga, pagkasamasamahin ko na po, kumbaga po, lahat nando na. Bagamat wala akong tinutumbok na tema, lahat na po ay pumapasok na kung paano yung mga hiwaga ng Diyos na ipinagkakaloob at na ipinasisilay sa atin sa bawat araw. Buhay na sa atin ay pahiram, na sa bawat araw ay minamarapat niyang gawing makabuluhan. Kaya po, sa pagkakataong ito, walang hanggan na naman po ang papurit pasasalamat ko sa iyo, Ama. Sa bawat sandali, sa bawat araw. Araw po ng Lunes, kung paano batid po nating lahat at higit lalo ako, sa araw ng Lunes, kahilingan ko sa Ama, Lunes o Sabado, ako'y gamitin niya. O sa bawat araw kung kalooban niya. Ano po? Araw ng Lunes, unang araw, pasukan ng mga estudyante. Ang bawat isa walang malamang apuhapin. Ano po? Subalit, nang dahil sa ating paglapit sa Diyos, sa ating pagtitiwala sa Diyos, tumatahak tayo ng may pagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang kadakilaan na Siya'y may magagawa. Ano po? Gayon din sa pagpapahayag na ating kapatid na si Sister Dory, pumasok din po, pag nagbabahagi po siya, pumasok din sa kaisipan ko yung, parang yung tema po ay pumasok na din dun sa pagtitiwala. Ano po? Pagtitiwala sa Diyos. Kapag nagtiwala ka sa Diyos at nagsabuhay ka, isinabuhay mo, isinagawa mo yung mga kalooban niya, magtatagumpay ka. Amen po ba? Kaya po, siguro po yung karampot kong pinasimula na yon bago tuwirang umawit ako, siguro para sa akin, yun po yung pumasok sa aking kaisipan. Magtiwala tayo, tumahak tayo ng may pagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ay may magagawa. Walk with faith. At para po sa ating lahat, alay ko po ang awiting ito. Para pong hinahabilinan tayo ng Ama. Walk with faith. Magtiwala po tayo. Kahit anong ginagawa natin, nagdudumali, naglalaba, nagluluto, namamalengke. Narinig ko po yung namamalengke kay Mami Beth. Ano po? Si Mother, habang nagluluto, nagdudumali. At team song po nila ito. Go lang with faith. Maawit-awit, masaya, habang gumaganap. Kaya po, para sa ating lahat, awiting ito. Lalo tigit po sa aking sarili. Angkop po ang awiting ito. Sige lang po, mahal na kapatid, kapraso na habang po kami, nalilate na po, sabi ko, umaasa ako sa Panginoon na loloobin niyang makatindig ako sa harapan at salamat po sa Panginoon. Salamat po. Tingnan niyo po, buhay ang Diyos. Ba't hindi niya pinasimulan yung awit? Kasi madidistract po yung pag-awit ko kasi low bat. Ano po? Purihin ang Diyos. Gusto ng Diyos, lagi kang fully charged. Salamat po, Ama. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For with faith in your heart, our God is yours to own. You never will crave if in Him you believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seems to disappear from view, that's the time to fight on, and soon they'll all come true.
He lighten your load as you travel, like load so warm, with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. Keep by His side, your constant guide. Big to understand, you will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find success is just around the bend. He won't let you down, where a smile, not a frown. Walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. Keep by His side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success, it's just a friend. He won't let you down, wear a smile, not a frown, and walk in your heart. Whenever you have trouble, out for His just around the bend. He won't let you down, wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. At katotohanan po, nakita po nyo, ang bawat kaganapan ay may kahulugan. Hindi dapat tumugot, hindi dapat mawala ng pag-asa. Walk with faith. Amen po ba? Alalaong baga, alimbawa sa pag-awit, hindi sinasadya't hindi ninais ng sinuman. Ano po? Na malowbat. Go lang, awitan mo ang Panginoon. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, sa bawat tatawagin, kung may kumakaba-kaba sa inyong dibdib, na tila wala kayong sasabihin, wag po, go lang, talima lang po sa Panginoon. Amen? Maraming salamat po at muli po ay mapagpalang umaga sa ating lahat, lalo tigit sa ating Panginoon. Salamat po at salamat po, Nay. Nasisilayan ko po yung galak sa puso nyo po. Buhay na buhay po ang Diyos. Amen po ba? Napakaganda po ng awitin. Totohanan po lahat ng mga tinura niya. Talaga pong anuman lugmok natin sa buhay, anumang hirap at sakit at dusa, pag po nasa Ama po tayo, hindi po natin mararanasan yan. At hindi po hindi ko po natin mararamdaman yung hirap. Although nararamdaman po natin yung sakit. Subalit pag yung
biglang ititwist po ng Ama yung kaisipan natin, may isang tinig, munting tinig, sasabihin, anak, naririto ako. Amen po ba? Kaya po, ngayon po, meron pong kapatid ko na nagtaas ng kami, nasilayan ko po siya. Tatawagin ko po aking kapatid na JR upang magbahagi. Isang mapagpalang umaga po. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Salamat pong muli. Talagang medyo napakahirap po nung hindi nakakapagpahayag kapag meron kang gustong ibahagi na nagmumula sa Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Talaga pong buhay ang Diyos sapagkat bagamat walang tema, napakasarap pong sundan yung mga tema na nalaktawan natin na ibinabahagi ng Diyos, kagaya po ng tema ng pangako. Susugan ko na lang po yung tema ng pangako sapagkat napakagandang tema po nun. Subalit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon sapagkat lumabas ang mahal na apo. Yung pong pangako ng Panginoon sa tao, sadyang nakalaan na po sa bawat isa. Yun po ang sinasabi ng Banal na Espiritu. Subalit na bilang tao po, meron po tayong pagsanay paano pa natin makakamtan yung pangako ng Diyos. Yun po, kasasabi lang po ng ating kapatid na para daw po makakamtan natin yung pangako ng Panginoon, maging tapat at totoo po tayo sa Kanya. Yun po ang katotohanan mga kapatid. Bagamat meron pa po tayong hindi nakakamtan, hindi tayo pwede palang magtanong, kagaya ko po halimbawa, kundi suriin ko pa yung sarili ko kung ano pa yung kulang ko sapagkat sa paglilingkod po pala sa ating Ama, napakarami nating pagkukulang pa. Bagamat nakakatalima, subalit wala pa po para po lagi tayong nag-uumpisa. Yan po ang katotohanan sa Diyos. Yun nga po ang gusto kong kaya ako nag-volunteer sapagkat bilang isang lingkod kapag ka po hindi ka nakakapagpahayag ng ginagawa sa iyo ng Panginoon, alam niyo po, para kang isang baterya talagang nalolobat na imbis na makamtan mo yung kagalakan, mas nananaig yung bilang tao mo. Kasi po, iba po yung binibigay ng Banal na Espiritu. Yan po ang pakatandaan po natin sapagkat totoo po yung sinasabi ng Ama na kapag ka yung bagay na ibinabahagi niya sa iyo, ibinahagi mo sa kapwa mo, totoo po pala, mas marami siyang ibinibigay. Yun po nararamdaman ko po yung sa tuwina sapagkat nagaganap po sa buhay ko na bakit nga po ba sa kabila ng ginagampanan ng katawan ko, yung pong lakas na sa akin, na isang hinihiling ko sa Panginoon na kulang ka man sa mga bagay na karangyaan o anumang bagay na kailangan ng tao, subalit yung kalakasan po, sa akin po, isa po yung bagay na talagang isang kayamanang nagmumula sa Panginoon. Sapagkat pinagninilayan ko po, kung may karamdaman ka, gusto mong gumalaw, gusto mong tumarabaho ng mga bagay na gusto mo, subalit na papahintulutan ka ng karamdaman, talaga pong masasabi mo na ang kayamanan ay binibigay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng kalakasan na sa tuwin na po natatamo ko sa dakong ito. At isa pa po gusto ko pong ibahagi sa inyo na yung po bang sinasabing katotohanan na kapag kayong isang bagay na alam mo na makakatulong sa kapwa mo, ibinahagi mo yung katotohanan mula sa Diyos, hindi mo dapat palang ikahiya sapagkat bilang ikaw isang lingkod, kung yung bagay na yun na hindi mo ibinahagi, nagkasala ka pala sa Panginoon. Ganyan po ang Panginoon na sa tuwi na binibigyan tayo ng lakas ng loob. Sa ating pong lahat na naririto, alagad man, tagasunod o pasyente, pag nagtiwala tayo sa Panginoon, talagang bilang isang patutuo po sa inyo, makakamtan natin yung bagay na pangako niya na talagang sa katapatan po pala, sa katotohanan, matatagpo natin yung pangako ng Ama. Kaya yun po ang gusto kong
maibahagi sa inyo na sa bawat katotohanan at katapatan na nakikita ng Diyos sa bawat isa sa atin, doon po binibigay niya yung pangako niya. Ano man po yung kahilingan natin na talagang batid naman niya, hindi man tayo humiling, yung bawat pangangailangan natin, nandiyan po siya. Laging nakatali ang Panginoon. Na sabi nga, paulit-ulit mga maganap sa atin yung pagsubok, subalit na sa bawat pakikinig natin ng banal na salita mula sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, doon po tayo tumitibay at nawa po yung bawat isa sa atin makamtan po yung bagay na yun na laging ibinibigay sa atin ng libre ng Diyos sa dakong ito, na higit tayong mapalad nga ang bawat isa sa atin sapagkat napakarami pa nating mga kapatid, alam niyo po, na hindi nakakarinig ng mga salita ng Diyos na kagaya po nung naririnig natin sa dakong ito. Kaya po tayong lahat, purihin natin at pasalamatan ng Panginoon. Alam po niya yung bawat nakakatanggap. At alam rin po niya yung nagsusumakit pa upang maunawakan kung ano nga ba yung dakong ito na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kung paano tayo nagiging matatag sa bawat araw, kung paano tayo lumalaban sa mga pagsubok. Kaya tayo pong lahat, papurihan natin at pasalamatan ng Panginoon. At sa pamamagitan po nung pangako niya, doon po natin mapapatunayan na sa bawat gagawin natin matapat, makikita natin ang Diyos na buhay na kumikilo sa bawat sa atin. Kaya salamat po sa Ama, salamat sa Kanya sa bawat araw na ibinibigay niya yung pagkakataon sa akin at sa bawat sa atin na kung paano nga yung bawat salita ng banal na Espiritu nagsisilbi po nating tibay at katatagan sa bawat araw. Kaya tayo pong lahat, lagi tayong umasa na may Diyos na buhay. Yung pong mga karamdaman natin, iasa natin sa Kanya. At sa pamamagitan po nung tapat na pananalig at pananampalataya natin, makakamtan po natin yon sa bawat isa na nananampalataya ng tapat sa ating Panginoon. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Salamat po kapatid sa ibinahagi mo. Katotohanan po, lahat ng binahagi niya. Yung ano man po yung mga naramdaman niya, nagtaas po siya ng kamay, damang-dama ko po yung ano ng damdamin niya, galak na makapagbahagi po sa inyo yung mga gusto niya pong isiwalat sa inyo, yung kadakilaan ng Ama at yung kung paano nga po niya nasumpungan at yung mga natutunan niya po wala na naging tumungo pa siya dito hanggat naging alagad po siya. Na sabi nga po, hambi nga po sa pagkain, di po ba pag may mga kapatid tayo nagugutom, pag pinakain mo, mabubusog po sila, nakahagalak po ng puso. Ganon din po yung ating kaluluwa na nauuhaw. Ano pong magpapagamot doon? Ano pong magiging para mabusog po ating kaluluwa? Bagay po ba? Hindi po, di po ba? Kundi ang salita ng Diyos, ang banal na salita niya na makapagbibigay sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu sa katuuhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba? Ngayon po, tinatawagan ko po ating Mother of the House upang magbahagi sa inyo. Purihin ka, Ama. Dakilain ka. Nawa sa oras na ito, ang mga anak mong tinawagan mo ay madama kang lubos, na ikaw ay Diyos na buhay, na nakikipagtipan sa tao sa dakong ito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katao ng inyong kinalugdanaan, mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay naglalayon na magpakilalang lubos sa aming lahat. Nawa, lahat po kaming mga anak mo ay makatalima ayon sa iyong kalooban at maibigay sa iyo ang marapat na sa iyo ay makaganap. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Bagaman walang tema, subalit sabi nga, ano ba ang kadakilaan ng Diyos? Paano ka ba nagtitiwala sa Diyos? So dito po, ilalagay ko po yung pagbabahagi ko po, bunga ng kadakilaan ng Diyos at pagtitiwala ko sa Diyos. Amen po ba yun? Bunga. Alam niyo po, bawat araw, sabi ko nga, bakit
itong araw ng Lunes ay para napakatamlay bilang katauhan sa aking pandama. Na sa aking pagsusuri, nakasalalay sa may katawan at sa Diyos kung paano siya sisigla. Amen? Kaya, tama po yung sinambit ni Nanay Myrna, walk with faith. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kahit sa ang gulo mo, ibaling ang pananaw mo, hindi mo pa rin makakapa ang kasagutan na gusto mong itanong. Subalit sa puso mo may madarama ka. May mangungusap sa isip at puso mo na tugon ng Diyos na kailangan mong lumaban. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ang pagtitiwala ko po sa Diyos ay masasambit ko po na hindi pa bumababa. Simula na natungtong ako sa dakong ito, nararamdaman ko po sa puso ko na kumbaga sa pagsusulit, yung pagtitiwala ko sa Diyos na 100%, nararamdaman ko pong hindi ko pa natatanggal sa 100% ang pagtitiwala ko. Subalit, sadya pong ang kalaban ay mahusay din. Amen? Mahusay din po ang kalaban na kapag alam niya na ang pagtitiwala mo sa Diyos ay 100%, pahihintulutan ka ng Ama na minsan ay dumating sa'yo na ikaw ay kalabanin ng kalaban, na hindi lang isa ang gagamitin sa'yo, kundi lahat. Ay po ba ang Diyos? Anong nais ko pong ituran? Sapagkat alam ng kalaban din kung gaano kalakas ang pagtitiwala mo sa Diyos. Kaya, kailangan maging handa po ang lahat. Doon sa kaukulan na pwedeng tudlain ng kalaban, yung pagkatao mo, para ikaw ay mawala sa pagtitiwala mo sa Diyos. Sige, magnilay po kayo. Hindi sapat yung isang pagdalisay lang para mawala yung 100% mong pagtitiwala. Kaya ang ginagawa ng kalaban, sa guso-gunsun, sabay-sabay, dumarating. Kaya isa lang nasuri ko mga kapatid. Kapag nagtiwala ka sa tao, sa isang pagdalisay na ipagkakatiwala mo sa tao, aayawan ka. Amen? Hindi ka nila mabibigyan ng kaukulang solusyon kung paano mo mapagtatagumpayan ang isang pagsubok, pag tao ang nilapitan mo. Amen? Maaaring may magsabi lang sa'yo na, kaya mo yan. Sa isip mo, sasabihin mo na, sadyang kaya ko dahil nagtitiwala ko sa Diyos. Subalit hanggang doon lang ang kayang sabihin sa'yo ng tao, kaya mo yan. Amen? Subalit alam niyo po ba kung ano nasuri ko? Sa pagtitiwala ko sa Diyos at kadakalaan ng Diyos sa buhay ko, isa lang ang kailangan i-focus ang isip ko. Kailangan hindi pa rin bumaba yung pagtitiwala ko sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pagpasok ng, mahal na po, magandang umaga po. Kunti na lang po ito. Pagpasok po ng umagang-umaga, simula kagabi nang kami umuwi, at kanina, sabi ko nga kay kapatid na Pearl, ngayon ko higit na suri, walang masarap na buhay, kundi ang paglingkuran ng Diyos. Opo, buhay po ba ang Diyos? Walang masarap na buhay, kundi ang maglingkod sa Diyos, sa totoong Diyos. Sapagkat, maging normal man ang pamumuhay mo, mayroon ka mang kaukulan bilang buhay mo, subalit ang problema na gawa ng tao ay hindi nawawala, kundi nagagamit din po ng kalaban ang kapwa mo para tudlain ka at mawala ang tiwala mo sa Diyos. Anong nais ko po ituran? Ilagay niyo po sa isip niyo, iiwanan ko po ito sa inyo, ilagay niyo po sa isip at puso niyo, ngayon at kailanman, walang masarap na gagawin ng tao, kundi ang paglingkuran ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Sapagkat ang Diyos kapag pinaglingkuran mo, may problema ka, susulbahin niya. Isusolve niya. Ang Diyos pinaglingkuran mo, pag wala kang pera, bibigyan ka niya. Subalit pag tao, paglingkuran mo 1 beses, 2 beses, hanggang 1 linggo, ibabalik pa rin sa'yo problema. Buhay po ba ang Diyos? Hindi mo maasahan. Hindi mo maaasahan. Doon sa kaukulan, pag ikaw ang may problema, iiwanan ka niya. Subalit ang Diyos, kapag ikaw ang may problema, hindi ka niya iiwanan. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, kaya po siguro hindi nagpa-fluctuate yung pagtitiwala ko sa Diyos. Amen? Pinakita at pinadama po niya sa akin na kailangan i-focus lang na siya yung pagtiwalaan. Sapagkat, sabi nga, mayroong basihan ng tao para magtiwala sa'yo. May basihan ang Diyos para pagtiwalaan ka rin niya. Subalit ang pagtitiwala mo sa Diyos, kapag naramdaman niya nagtitiwala ka sa Kanya, yung pagtitiwala niya sa'yo, hindi niya magdadalawang isip. Buhay po ba ang Diyos? Hindi ka gaya ng tao. Kailangan gumamit ka pa ng padrino para pagtiwalaan ka. Amen? Subalit sa Diyos, ikaw at siya, kapag ang pagtitiwala niya
ang ibinigay mo ng buo, magtitiwala sa sayo na wala nang tatanong ibang tao. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po iwanan ko po sa inyo, na sa palagay nyo ang dakong ito'y walang kwenta, sa palagay nyo ang dakong ito'y walang magagawa. Subalit ang dakong ito'y tipanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng kapangyarihan niya. Ang ating mahal na apo'y ginagamit upang ihayag ang katotohanan ng Diyos. Sa dakong ito, kung sa palagay ng lahat ay parang wala lang, kami po ay nagsusumikap na manatili sa pagtitiwala ng Diyos upang ang bunga ng kanyang kadakilaan at pagtitiwala sa aming lahat ay aming maramdaman. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po, Mami, sa binahagi nyo. Ngayon po, naririto na po ng ating mahal na Apo Conching. Ihanda po natin ating sarili